Welcome to another episode of PEB Podcast, your go-to space for real talk and hot takes. I'm AC Saavedra, a journalism student and ambassador of Media Nexus 2026 from the University of the Philippines, Diliman. And today we're talking about something super close to us, about student life and everything in between. I'm Marian, a BA film student and an ambassador for UP Media Nexus. From ACADS, friendships, pressures, pati love life, pag-uusapan natin yan. Jester De Torres po, communication research student and ambassador for this year's Media Nexus. Kasi let's be real, being a student isn't just always about school. It's also about surviving, growing, and figuring things out. By the way, I am Brennan Salmo, a broadcast media arts and studies student and an ambassador for this year's Media Nexus. So if you're a student or you've been through it, this episode is definitely for you. Now, let's start with, how do you usually start your day, guys? Okay, since ako yung nagtanong, sisimulan ko. Well, okay. Recently kasi, I've been in my wellness era. Wellness! Wow. So yeah, so how I do it is, I as much as possible, I try to wake up earlier talaga. And then I start with praying, ganyan. Oh. Kasi it's how you anchor your life talaga. And then usually I prepare my to-do list na the night before or like days before. So like may 1 week list na ako ng mga need ko gawin per day. So I just go through it and then check. And then from there, tuloy-tuloy na. Ayun. So sana masustain ko. I started like this year lang, January. Kayo ba? Ako sobrang, hindi ko pa masyado nare-recalibrate yung parang routine ko. Calibrate, kala mo talaga. Pero, Robot Yar. Robot. Pero like, ako, palagi kasi akong puyat. So, medyo magulo pa yung routine ko. Pero this sem, dalawa lang naman classes ko everyday. Tapos, gigising ako, magkakape ako. Tapos, ayun, afternoon class. At ang pinaka-busy kong part, org. So, palagi ako nasa publication. At nag-end yung araw ko doon, gumagawa ng PubMat as a layout artist. Tapos, ending nun, uwi na ako. Tapos, ayun, ganun usually hindi ko. Ikaw? Ako usually, ano kasi ako ngayon, sinusubukan ko na talaga maging organized ngayong SEM. So, ang ginagawa ko, as pagpapanggap talaga. Pero meron kasi ako, start na ako gumawa ng Google Calendar, tapos nakalagay na doon lahat ng mga kailangan kong gawin, like mapa-ACADS man, or like orgs, or like if meron akong kailangan i-meet na friend, nakalagay na doon sa calendar. So, i-check ko na lang sa umaga kung anong kailangan kong gawin, ganun. So, kayo, ano bang ginagawa nyo? Kau Jester. Ako usually, kasi galing to sa tip ng ate ko na ang vitamin C daw, yes, medtech yung ate ko. Yung vitamin C, pang umaga daw siya. So, yun, pagising ko agad, parang, yung vitamin C ko. Then, kapag na-take ko na siya, edi, pwedeng freshen up, punta mo na sa CR, then, pwedeng magpe-prepare na for classes, pwede rin kakain muna. So, for me, yung usual day, depende siya sa mood ko. Ganun rin ba kayo minsan? Minsan, depende sa mood. Yung pagkain? Or Parang, The routine in general, yeah. May times din kasi na if you have a routine, especially now na I've been going through it, may times talaga na medyo magugulo siya, lalo na pag ang dami mong ganap. So, siguro it's very important na lang na we try our routines to be sustainable talaga. And yeah, speaking of health nga, actually guys, part din ng wellness era ko yung tinatry ko talaga mag 10K steps a day. Oh, 10K, grabe. Ang hirap na ni-achieve. Hindi ko kaya Yun kaya, yun. yun ngayon, din nga, so sana kayang-kaya. masustain. Pero, ayun nga, nabanggit mo, Bren, na org ka talaga, sobrang nagte-take up ng time mo ngayon. Kayo ba guys? Kasi di ba sa college, tatlo talaga yan madalas like academics, tas may org, ang daming pwedeng exposure sa org, and syempre, social life pa rin. Kung sa inyo ba, like, alin sa tatlo yung pinaka nagte-take up ng time and energy niyo? ako org na, so like, yun talaga. Ako since first year pa lang naman ako, so parang nag-explore pa lang naman ako anong orgs yung mga bet kong i-join. So usually, ACADS talaga focus ko ngayon kasi nag-explore pa lang talaga. Tapos paminsan-minsan social life, ganun. Gets kita dyan, girl. Kasi ako, ACADS din talaga ako. Kasi, well, ako kasi diba journalism. Tapos parang,
since ayun nga, journalist, siguro it grows in me na I really try to be observant of my surroundings. Parang every time, parang I observe ano nangyayari. So siguro, it's not just the academics, but even outside, parang it's the mental load of trying to be aware of your surroundings every single time. Tsaka aside from that kasi, if we're focused naman on the academics talaga, like yung mga requirements, responsibilities, everything, mabigat din kasi talaga kami sa legwork. Like, even after the classes and ganyan, if may story kang kailangan i-pursue, so you do the legwork for it, you go to the field, and it takes so much time. So I think yun talaga. But yeah, at the same time naman, it's very fulfilling. And I'm grateful na ganun yung nagiging experience ko. Ikaw ba, Chester? I think share same sentiments with AC and with Marian na very ACADS din sa communication research naman. So, ang daming memes or jokes na kapag research, si leader lang ba palagi nagbubuhat? Hindi naman, di ba? Pero I think beyond ACADS, masaya din yung social life. Like, there's social life outside doing research. Kasi, for example, if you're pursuing a topic on, let's say, women's health, you're pursuing a topic on specific fandoms like Swifties, K-pop, parang ayun din, hindi na rin nawawala from ACADS yung part na rin ng organ social life. So, yeah, it's a really good mix of the three then. Curious ako sa'yo, Jester, since di ba communication research ka? Di ba parang may stereotype kapag communication research, ayun nga, puro kayo research, puro mga heavy on readings, gano'n. Kasi kaming dalawa ni Brent, di ba, more on More production productions. kami, kasi film and BMAS. So parang meron bang nakaka-pressure ba sa course mo? Or like, meron ka namang exciting moments sa ginagawa mo? Actually, magandang basagin yung misconception na yon na hindi kami puro basa, hindi puro papers lang, or yun nga kapag, usually pag research, parang analyze numbers, spreadsheets, hindi naman palaging ganon. May moments talaga na minsan mapapaisip ka na lang din na, kaya pala siya communication, hindi lang siya basta research. Kasi, you get to present to other people through formal conferences, pero pwede rin mag-present ka sa mismong communities, like sa barangay, or kung hindi man sa barangay, yun kung fandoms yan, to your fellow fans, fellow enthusiasts, parang ang saya din makipag-connect. And I think hindi yun nawawala, mapa-journal, mapa-film, mapa-broadcasting, di ba? Hindi ba exciting siya? Sa tingin mo, AC? Very exciting. Pero yeah, babalik ko sa'yo. Parang for you ba, yung shinare mo just now, would you say na parang it's one of the activities in Comres that excite you the most? Definitely, oo. Kasi para ang sarap sa feeling nung pinag-effortan mo tapos you get to share it with people. Parang always very endearing yun for me. Sa inyo ba? May ganun din ba kayong moments? Yeah, and now na-realize ko rin nga, sabi ni Marian na parang more on prod sila, tas kayo naman tingin sa inyo more on basa and everything research. Na-realize ko yung parang well, I'm not sure if this is how most people perceive journalism, pero na-realize ko na parang ang well-balanced naman nung sa case namin. Kasi, yeah, we write a lot, we also research a lot, we do interviews a lot, we go to the field a lot. At the same time, we also have opportunities for productions, like, or other stuff, like we have sports journal, ganyan, we have documentary productions, or even mobile journalism na production din talaga. And I think yun yung pinaka gusto ko sa activities namin sa journalism. Kasi nga, medyo fantasy ko rin talaga yung mga ganito na And yeah, although we have that opportunity, at the end of the day, more on pa rin talaga eh. More on writing and interviewing, ganyan. So kapag may mga opportunities for productions or something new, like ayun nga, nabanggit ko, documentaries, it's really, I really find it exciting, and I'm really enthusiastic about such stuff. Kayo ba? Sa akin, parehas lang tayo, parang balance din sa amin. You get the best of both worlds. Pero napaisip ako bigla kasi syempre bilang mga communication and media students, parang medyo maraming gastos and stuff. Kayo ba? Ako, parang may time na tinanong ko kaibigan ko, bakit ayaw ko raw mag-Gcash? So,
Ako, ayaw ko mag-Gcash kasi pag nilalagay ko yung pera sa Gcash, parang hindi ko feel na nababawasan yung pera ko. So, Actually, naapektuhan niya yung baon ko. Ending ubos, di wala. Nganga ka sa end of the day. Kayo ba, mas gusto niyo ba cash or digital? Ako guilty ako doon kasi especially during the first few years of F2F nung bumalik tayo after the pandemic, parang inside joke na siya sa amin ng friends ko sa campus na parang ako yung palaging walang cash. Ganon. Kasi nga, parang nung pandemic, parang normalize ng sobra yung online banking and everything else. So Agree ako parang, tapos nung pagbalik nung face-to-face activities na, di ba, meron na rin talaga, ultimo yung taho natin sa UP Diliman, may GCash. Yes, ang balot dyan, ang mais, may GCash. Yes. Oo, totoo. Even, like, for example, pumunta kang Baguio, yung mga magbebenta sa doon ng taho, yeah, may GCash din, ganyan. So, ayun. Pero now, honestly, as much as possible talaga, importante pa rin na may cash ka. Yes. Kasi paano pag may instance na wala kang signal or hindi naglo-load yung GCash mo, so paano ka kakain, paano ka magla-lunch. So yun, I think I prefer, especially yung pag-evolve ng technology natin ngayon, I prefer na you really have online bankings. But at the same time, siguro, as much as possible, may cash ka pa din on. Actually, may fun fact ako dyan. Ako, stick pa rin ako sa traditional. Alam niyo yung mga lata na merong issue-shade mo? Yung kailangan mo para makaipon ka. Oo, kasi diba, ako kasi personally sa film, diba, may misconception na kailangan mayaman ka or something kasi very magasto sa productions and everything. Tapos ako, iniisip ko, hala, hindi naman ako ganun kayaman. So, kailangan ko talaga mag-ipon. So, ang ginagawa ko kapag meron tira akong cash, kunyari yung 20 pesos, hinuhulog ko dun sa para siyang nakaka-excite kasi kahit alcatraz siya, mabibilang mo kung ilan na yung naipon mo kasi bibilangin mo yung shades ng na-shade mo sa lata. So parang way ko siya para makaipon. Saka parang fulfilling siya kasi meron kang reward system sa sarili mo. Diba? Ako hindi, parang babasagin ko yan bigla. Kapag sabi ko, Nakaka-tempt, no? nakaka-pecha de peligro. Pero, ayun, dahil nasa UP tayo, sobrang daming, nagulat lang ako unang exam ko sa course ko. Shifty kasi ako, so pag ko, ang baba, 2.5. Ayun, nagdilaw na lungkot ako, nag-fantasize ako sa sunken garden. At least may sunken garden. Sunken At garden. the end of the day, ma-appreciate mo kahit bagsak ka. Ay, ang ganda ng campus ko. Thank you, Lord. Di ba? Marirelax ka na lang. Fantasy. Walking therapy. Paano kayo nagde-deal sa low grades? Lalo na sobrang high and rigid ng standards na ini-impose. And even sa ibang college students in tertiary education. Ako kasi, pinag-usapan namin to ng kaibigan ko nung nakaraan. After ng quiz namin, sobrang baba ng results naming dalawa. So, ang inisip na lang namin, parang medyo ginagaslight namin yung sarili namin na, ay, okay na to, okay lang nang bababa yung grades. So, nasa college naman na ako, ano pang pinapatunayan ko? Nasa UP naman na ako, ano pang, wala na akong kailangang habulin na grades. Diba kasi dati, kapag entrance exam season, iniisip mo, kailangan mataas yung grades mo para makapasok ka. Since nandito naman na tayo, iniisip ko, ay, enjoyin ko na lang college life ko. Total, eto naman na yung pinangarap ko rin, ganun. So, parang, acceptance na lang, kumbaga. Or din, parang maganda yung nabanggit mo, Marian, din sa pag-enjoy. Kasi nga, I think dito na din pumapasok yung privilege na hindi lang sa UP students or not just to any private or public college. Parang syempre, nakakalungkot na realidad na minsan may instances na nagiging pribilehiyo pa yung edukasyon kahit na sana tayo may chance to learn, to do more, to know more about the world. Pero din, part rin kasi ng acknowledging ng privilege na yun is the fact na ay, ang sayang matuto, ang sayang gumawa, ang sayang makihalubilo, ang sayang makiramay sa experiences ng iba. Pero ang saya din namang, may parang di ba, roller coaster. May mga masayang moments, mahirap na moments, pero matatagumpayan na moments. Yeah, totoo yun. Tsaka, it's really the experience that counts, no? Parang, bonus na lang kasi yun pag mataas yung nakuha mong grades. Like, nabanggit nga ni Jester, there's privilege in education, but even more so, grabe yung privilege natin sa UP. The opportunities that come our way, and yung exposure natin, like, for example, sa MASCOM,
Yeah, Like kung Basco. yeah, and for example sa Journ, like on a random Tuesday, nasa room nyo si Howie Severino dahil na-invite sila ng prof mo and to teach you about podcasting that I'm doing now. Thank you for the opportunity, Fef. O kaya na Shout out si Assistant Prof. Cara David mismo, yung magtuturo sa'yo to how to do documentaries. So parang yun pa lang panalo ka na talaga. Fantasy talaga. And I think nag-apply din naman siya sa other colleges, other universities na hindi at the end of the day, hindi naman nagmamatter grades. Titignan ba ng employer mo yung grades mo? Di ba hindi naman? Ang mahalaga at tatandaan Pa-verify natin. daw HR. Pero ang mahalaga, tatandaan natin na dapat mas nag-look forward tayo sa learning kesa dun sa pagtingin dun sa grades na nakukuha natin. And doon, dito bilang mga university students, ang daming taong nakapaligid. Syempre talamak ang peer pressure, lalo na sa mga friends, lalo na sa orgs. Paano nag-handle yung malay mo biglang sasabihin inom ka raw, ganyan. Ala. Anong nagiging reaction nyo? Ako kasi, people pleaser ako. Sorry guys, people pleaser ako. So minsan, okay, I will succumb. Basta, a-agree ako dun sa pressure nila. Pero like, natuto rin ako and like, siguro after a year na parang, you can refuse kapag Yeah, ganun. you learn to Set say the no. boundaries. Yeah, it's okay to enjoy naman at the end of the day. It's very important that we get to have fun amidst everything na stressful or challenges natin in this college life. Because at the end of the day naman, hindi madali, di ba? And we still need social life. But I think it's just about balance talaga. Balance. Pero maganda din yung community culture din sa UP kasi meron kang kasama sa ginagawa mo, lalo na sa amin sa film kasi heavy yon. Kailangan mo talaga makipag-usap sa tao. Pati din sa inyo, kailangan nyo makipaghalubilo. Pero kasi sa amin, sa film, diba, more on production, so crew. So parang masaya din sa feeling na alam mo yung pinaghihirapan mo yung isang project. Tapos yung project na yun, sama-sama niyong ginagawa na na-fulfill yung mga pangarap niyo. So parang, wow, parang we've made it. We've made it talaga. Pero parang kumbaga yung sinasabi nila na malayo na, pero malayo. Ano ba? Ano ba yun? Pero malayo pa. Yeah, tama. Gusto ko Gets na man yun. yun. Basta na nando. Andyan ka na eh. Andyan ka na eh. Nandyan na. Totoo. And add ko lang din, parang yung sa campus culture, lalo na sa UP party, syempre doon tayo alang may iba pa akong university. Pero like kasi parang ang daming perspective na nakikita ko, iba-ibang tao yung nakakasalamuha ko. Lalo na UP, it's very, it's treated as a bastion of activism. So marami tayong iba't ibang mga facet na nakikita. And as future media practitioner, and tayo, lalo na we're under the College of Media and Communication, mahalaga yung pagtingin natin sa iba-ibang representation at dapat ma-maintain natin yung integrity. And feeling ko sobrang laking impact at laking role ng UP para doon. And hindi lang yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay. It's also how we serve as the voice, 'di ba, of these things of the masses. Kasi 'di ba, ayun nga, as students of media and communication, responsibility talaga natin yun on how we promote awareness, on how we tell stories. And yeah, I think yun nga, ay very diverse yung perspectives natin. Kaya it's really also important na we don't be passive on whatever is going on. Ano nga din I think hindi na lang din siya exclusive sa UP. Parang ang inspiring to see other students do voice out their advocacies then in their own communities, in their own schools, or minsan pa nga nagti-team up or yung may mga coalition. So, ang saya din nun. And speaking of community culture, naku, baka may mapahirit dyan ng pansit canton tuwing research or thesis making. Ano ba yan? Dapat lahat nagluluto, hindi isa lang. Pero honestly, di ba yung pansit? Dapat din ba lahat nag-aambag? The food culture sa university. Parang saya na iba yung lasa kapag libre ni AC yung kwek-kwek. Na para bang dapat man libre ako ng kwek-kwek pag balik natin ng mga Ano school. bang Or what favorite yung si Brent? food spot? Favorite yung food spot sa UP? Ako mga kiosk lang So like, Guys, alam niyo ba yung malapit na kiosk sa Mascom? Sorry, nakalimutan ko ng Si street. Kuya Fred. Mang Kuya Fred. Fred, Of course, Kuya diba? Fred. Yeah, oo. yung pala yung pangalan niya. Pero bukod kay Kuya Fred, meron pang isa, parang pagtawid mo. And then, Yung sa DMST. I'm not sure, mahina ako sa mga street. Pero yeah, yung
alam nyo ba, meron silang freeze, parang minsan mamimigay, pag bumili ka sa kanila, mamimigay sila ng Yun sa libreng tapat nga ng fruits. DMST. Or dun talaga sa, oo. Tapos din sa parang pwesto nila kung saan ka pwede kumain, meron na dyang mga nakaslice na pipino, Totoo. lettuce, Alam mo yan. tomato. Tapos free lang yun. Like, you can make your own salad or like, pag bumili ka ng egg sandwich, imagine mo, bumili ka ng egg sandwich na 25 pesos lang. Pero you have like an entire like egg sandwich na meron ka ng lettuce, tomato, mayonnaise. Grabe, Minsan nagugutom. meron pa silang Ako din, mga nagugutom sauces. ako. Diba? Nakakatuwa talaga yung kung paano tayo sa campus. No, actually, doon ako palagi kumakain. And speaking of food, palaging yung TikTok ko puro pagkain. Alam, Dubai Chewy Chocolate. Yan. Ilang kasi Ano, panada. tara? Tara, Dubai Tara, Chewy tara. Chocolate. Food trip. So like, ayun. Oh guys, Dubai Chewy Chocolate or Locos Empanada? Pansit Canton ng Pansit UP. Canton ng Pansit Canton ni Kuya Fred na Tama. masko. Na may lettuce at cucumber at Bakit may lettuce at cucumber yung Pansit Pansit Canton? Canton. So baka yun yung weird, Parang ano wala na, namang weird ganyan food sa kalendarya combination. namin. Combo meal na daw. maraming ganyang content sa TikTok kaya. Yung mga weird combinations. Speaking of TikTok guys, pala TikTok ba kayo? Ako, oo, pala TikTok talaga. Nagpapasikat na nga ako ngayon eh. Follow niyo ako. Follow niyo ako. Oo, kasi parang, ano na rin siya ng mga content creators kasi 'di ba nagsimula tayo sa mga long form content tapos since parang napapansin natin sa mga tao umiiksi yung attention span Ayun natin so parang nahihilig na tayo sa mga short form tapos usually nga yung mga galing YouTube pupunta na rin ng TikTok kasi ang daming ang laki ng audience na pwede mong mahatak doon so parang wow, gano'n na pala kalakas yung algorithm sa TikTok. Kayo ano bang mga thoughts nyo about it? Anyway, Well, sige. Grabe kasi yung emergence ng content creators and influencers ngayon. No? At ito nga, ang ating future Grabe naman. content creator, Rising Marian. star pa lang. Pero honestly, kung tambay kayo ng TikTok, ako naman, ngayon mas naging tambay ako ulit ng YouTube. Yes, Kasi like, YouTube. yun nga sabi ko, di ba, I've been in my wellness era recently. Tapos parang nakakatulong talaga sa akin yung podcast. And isa sa mga pinapanood ko talaga na local podcaster natin is si Miss Joyce Spring. And guys, alam niyo ba, Ano kasi ayun nga, so yung, kunwari, may set of friends ako, best friends from UP, na parang ngayon, since graduating na sila, tapos ako naman, pa-internship na rin, ganyan, medyo mas nagiging seryoso na kami sa mga bagay-bagay. Tapos parang inside joke namin na pag nagkakwentuhan kami, simula nung nagsimula yung taon, ang seryoso, tapos para kami nagpo-podcast. Kaya sabi sa inyo, biglang ang full circle nito na biglang may podcast opportunity tayo. Kayo ba? Meron ba kayong idol influencer? idol influencer, sino? Siguro si Sophie Prime kasi Ako bilang rin, mima well, ko. kaming dalawa ni Marian, mga proud chronically online kami. So like, at may short attention span. Dami nilang reference, guys, na hindi ko maintindihan. So, parang kailangan ko mag-scroll lalo sa TikTok ngayon. Actually, parang wala naman talaga akong pinaka-main influencer na fina-follow. Basta parang kung ano lang yung nagte-trending na mga reference Actually, nga. Mapipick up ganun mo siya din. agad kasi ang daming nakakatawang iba't ibang, siguro yung mga pasimula pa lang Totoo. din. Doon mo sila makikilala kasi doon din nag-start si Sophie, di ba, sa mga podcast niya. Yung Dagok Time. Dagot time. Oo. Tapos si Neo. Kilala ko Oo, si Neo. actually. Grabe, sobrang nakita ko dahil sa kanya, dahil sa TikTok. Makikita mo yung mga post niya about PUP and makikita mo yung iba pang perspective and it's quite similar to us as scholars of ng bayan. Scholars of Bayan. Kanya mo dyan, te. So ayun, sobrang nakakaano lang. Ano bang Ikaw, Jester, meron ka bang idol na Siguro sa nagko-content? Facebook, natutuwa ako kapag nagpo-post pag nag-run si Rasta G. Familiar ba kayo? Yung mga nag-run siya sa sementeryo. siya ba yung may nudal? Hindi. O basta nag-run siya minsan sa sementeryo. Minsan naman sa Makati, gano'n. Tapos ang funny-funny na mga... I think I encountered siya. na yung contents niya. mga ang ganon. funny. Ang Sa- alam sa ko lang na Facebook, na nagtumatakbo or like yung nagtatravel, yung Chinito Walkers. Ayun yung alam ko. Nakikita ko rin sila. Kasi more From on- LSU to... to UP Diliman, ganon. Ang dami na nang nalibot. Marami din kasi talagang mga student influencers, student Actually, content creators na
nasa social media. So, grabe, student life really hits different talaga, no? Ang daming fun moments. Pero, ang dami rin nating struggles, di natin maikakailan. Yun. Pero, marami pa tayong pag-uusapan when we return. And we're back! As a student, hindi lang naman ACADS ang iniisip natin. Of course, malaking bagay din ang relationship with others. May it be friends, orgmates, or even your partner, di ba? So that brings us to the question, how important it is to build relationships within the university. So, ako muna siguro unang sasagot. Since ako lang naman ata dito yung orgless. Grabe naman sa orgless. Pero kasi since yun nga, freshie ako, and sa totoo lang, medyo culture shock ko din kahit papano. Yung ang hirap makahanap ng circle of friends mo dito sa UP since sobrang laki pala talaga. I mean, gets naman na university siya, pero ang hirap na pag wala kang block. So, para ang hirap na makahanap ka ng friends to your classmates, ganon. Pero luckily sa amin, sa mga freshies, magko-close kaming lahat kasi maliit lang naman, onti lang naman yung film. Pero siguro isi-share ko na lang din na super grateful ako sa mga GE classes kahit papano. Kasi doon ka rin talaga makakakilala ng ibang tao eh. For example, siguro nakakatuwa yung isang GE ko. Meron kasing group activity doon na for one sem na. Tapos parang yung mga friends ko doon, hindi siya nag-stay within the subject lang. I mean parang masasabi ko talaga na lifelong relationship yung na-build ko with sa kanila. So may ganun din ba kayo experience? Well, I think gets na gets kita in terms of like building friendships, particularly sa university life. Pero ang akin naman, yeah, given na yun, no, na we get to encounter new people who become lifelong friends na, yay! Pero at the same time kasi, it's very important na you build relationships for connections din, di ba? Kasi at the end of the day, nasa university tayo. Tapos pagkatapos natin sa university, din tayo sa realidad, kung ano mang path yung tatahakin natin. Tapos, tumatak sa akin, sabi nga ni Andrea Rose, content creator, na guest speaker natin sa Media Nexus nung isang araw. Na parang sabi niya na, it's really important that you connect to people kasi hindi mo alam kung yung kausap mo ngayon, baka yun na pala yung next na magbibigay sa'yo ng big break mo or ng opportunity, 'di ba, sa field. So ayun, aside from friendships na ayan, circle of friends, ganyan, important din talaga to build relationships for connections. Kung usapang connections na rin naman, I guess, minsan ang dali kasing isipin na kapag prof, teacher, lagi lang sila yung nasa harap natin. Pero alam nyo ba guys, ang laking role at laking tulong na may mga selected profs tayo na kapag nakakausap natin or minsan nabivisit natin for consultations, hindi na rin naiiwasan mag-share ng mga personal concerns. And for me, as someone from the communication research, ang laking tulong din sa amin ng mga profs. Usually kapag naninibago kami sa paano ba gawin tong research na to or so ano ba yung pag sinasabing paano mag-interview, paano mag-survey ng maayos, parang even beyond doon, minsan nag-share na rin sila ng life experiences na natural lang mahirapan sa research, natural lang na mahirapang paano hindi maging awkward kapag kakausapin mo yung iba't ibang tao. So I think kasama na rin yung ating classmates, yung ating people, network from the industry. Ganyan din, yung mga teachers, hindi lang sila teachers na nagtuturo lang. Pwede rin sila maging mentor, support, kasangga sa mga experiences within and outside the classroom.
Sige, Ben, may gusto ka ata. Ayun, agree ako doon na yung mga professors and yung mga kasama natin, mga classmates, mga klase na sa GE, sa majors, they can act as some sort of creative collaborators. And hindi lang sila nagpapayaman dun sa parang creative juices, so yung ideation na meron tayo sa paggawa. Lalo na sa media and communication, kailangan natin ng sobrang creative juices. Kapag wala ka na maisip, nakatutulong sila. And naniniwala talaga ako na we always learn through other people, na we learn through experience. And ayun, and also aside dun sa sinabi ni AC na parang opportunities and stuff, agree ako doon na we can utilize it, and it's very important for us to have more connections for future opportunities. But also college life, hindi lang sa UP, sobrang hirap niya kasi parang kumbaga tatapon ka sa dagat, parang ganun yung experience na. Kasi hindi ko alam, ako lang ba, galing ako sa high school na parang you're being spoon-fed and stuff. Though hindi naman spoon-fed na parang, oh, ito na lahat na ano, pero like there's a limited amount of independency. And sa university, sa college, sobrang limited sobrang limited ng dependency, or like parang very independent ka. So may times na magka-crash out ka talaga. May times na hindi mo magagets, feeling mo bobong-bobo ka, ganun. Feeling mo may imposter syndrome ka. And that alone, kapag meron kang kasama, may masasandalan ka. And ganun siya ka-importante sa college life ko. And college life natin, sobrang, ayun, parang hindi ko kayang mabuhay na walang tao nakapaligid sa akin, or else parang mababaliw ako. Lalo na sobrang hirap ng college. Tama naman. And sobrang hirap nga ng college and sobrang dami rin nating ginagawa. But at the same time, we need to retain yung relationships natin sa ibang tao. Kayo ba? Paano nyo ginagawa na you still find time for your friends, for your social life, even like all along with juggling responsibilities as a student? Ako kasi, well, it's medyo, in other cases siguro mahirap siyang sabihin, pero you need to make time talaga. Like, you need to balance talaga. Ako kasi, in my case, I find my friends as my breathers. So, parang yung pakikipaghalubilo ko sa kanila, yung eating out, or just bonding, talking. Kumbaga, way ko siya to recharge. And in order to keep going, sa dami nangyayari sa buhay, even if it's academics or yung other responsibilities mo outside campus, kailangan mo talaga ng something na will keep you going, will motivate you. 'Di ba? And dagdag ko lang doon, yung maintenance ng relationships. Ako naniniwala, puro na lang ako naniniwala, pero naniniwala rin ako na sa friends, it is also a commitment na hindi siya, kung kukumpara natin siya sa romantic relationship, bagaman hindi sila pantay na pantay, pero may commitment pa rin ang friends. And ayun, sa mga friends ko, pare-pares kaming busy, pare-pares kaming college students and stuff. That's why we are very understanding of each other. And we take note dun sa mga kung gaano ka busy. And with that, in that essence, o yung essence na yon, yung ganung pamamaraan, basically, ma-maintain mo yung relationship na ganon. And ayun, basically, pag-iintindi lang sa isa't isa. Actually nga, naging culture siya sa amin ng mga friends ko sa college na parang every start of the semester, meron kaming schedule reveal. Oh, Diba? yeah, Okay. gets ko na. Send namin yung schedule namin from CRS, yung natin, kung saan tayo nag-register sa UP. Then, doon namin makikita, may common time tayo ganitong week para alam namin kung kailan ba kami pwedeng magkita-kita. And actually, it really works. 'Di ba? So, important talaga na may collaborative effort kayo. Na pantay-pantay kayo na you still try to make time. Although, understandable din naman, may instances na hindi talaga kaya. And it's really important na we are considerate of each other's cases or situations. And there's initiative. Alam mo, struggle talaga maghanap din ng free time na magkakasama kayo magtropa no? Totoo. Ako usually kasi kapag meron kaming free time na ganito, lagi namin tinatanong, G ka ba mag-lunch tayo ganito? Diba? Date Kahit ganon. lunch lang yan, ang Yeah. laking bagay nun di ba? Para makahinga ka. O kaya Totoo. after class, After para class, breather oh my talaga. God. Ano ba mga go-to spots niya? Ako kasi sa recently, na-enjoy ko yung mga food spots sa KNL, sa Cruz Naligas. Oh my Grabe, God, nagulat yes. ako na tabi-tabi Ang lang dami. talaga yung mga yung mga lutong bahay or like yung mga
para kasi 'di ba yung KNL barangay talaga siya, pero Yes. nagsi-start na maraming business. Ang sasarap ng food doon. Eh kasi meron ako friend na dormer doon. Tapos parang ang sarap mag-stroll around doon. Kayo ba? May entry ako sa KNL. Alam nyo ba guys, yung isang, parang yung unang class namin, Introduction to Communication Research. Kasi medyo konti lang kami, mga 13 ba yun? Kasi nga gabi na. Tapos, anong nangyayari minsan sa amin? Guys, tara, dinner tayo sa Cefali. Oh, Guys, diba? Guys, dinner tayo yung sa may ramen ba yun? Sa Jangs. Guys, dinner, parang ang saya nun. Yung parang, kung gusto nyo lang ng kausap na, ano ba yan? Drop na naman kami ng comments. O kaya, hoy, hindi tayo Hoy, parang good mood si ma'am today. Mga gano'n. Ang saya naman. Tas add ko, yung Cefali daw, magkakaroon na ng branch sa area 2. So, Hala, totoo? Oh my gosh, So, lalapit siya lalo sa UP. Yan. Kaen is now. Ako naman, personally, wala ako talagang go-to spots after class. Kasi ang naging culture namin madalas, lalo na last semester, parang ang ginawa namin, parang, kunwari, I have a friend, shout out sa'yo, Carmel and Nix. Ayan, so parang kami ni Carmel, available kami noon every Thursday. So parang, ang naging namin weekly is parang, mag-e-explore kami ng new nakainan sa UP. Kasi di ba ang dami talaga, sobrang laki na Sobrang campus natin. dami. And ang dami actually, bukod dun sa mga mainstream na nakikita natin around, ang dami talagang mga pwede mo pang matry na minsan nga hindi ko alam na may kainan pala dito. Tapos ang sarap pala, ganyan. Tapos this sem naman, ang balak namin gawin ay mag-explore naman sa Maginhawa. Oo. Nabanggit yung KNL, Madami- isa pa ang marami sabay Maginhawa, talaga. di ba? Ay, ako, isa pang favorite spot ko sa area 2. Hindi ko alam kung alam niyo yung Chikagram. Sobrang kinaadikan ko yon. Yung Chikagram, like parang chicken tenders siya, tapos may fries, tapos Ang may... sarap. Nagutom na naman. Pero, Honestly, nagugutom ako. Mamaya kain tayo. Saan? Tara. Tara. Siguro para hindi muna tayo magutom ngayon, add ko lang siguro ibang activity naman aside from eating out. Siguro masaya din yung kapag mayroong mga events sa school, tapos mag-aayaan kayo. Syempre kami mga film student. Enjoy namin yung kapag mayroong free screening sa Cine Adarna. Oo, totoo ganun. yan. Tapos masaya kapag mayroong talk back, tapos nandun yung mismong director, Yes. yung mismong Ang artista. dalas na. Alam mo yung Right. recently na napanood namin is yung kay Ma'am Sari Dalena, Direk Sari. Yung yung Ka-Oryang. Tapos nandun si Alessandra De Rossi. Tapos Wow, the nakapagpa-picture cast kami. talaga. Oo, tapos parang ang saya, nakakakita ka ng mga people from the industry din, tas kasama mo yung friends mo na nanonood ng movie, ganyan. Pinaka maganda din yung yung Dream Boy. Napanood niyo ba yung Dream Ay, yung Boy? Dream Boy, hindi ko Andun si napanood. Tony Labrusca. Ang pogi niya. Barapi ka siya. Narinig, Barapi ka. nabalitaan ko nga kasi hindi ko rin napanood, sayang. Pero sige, kapag next opportunity. Worth Mukhang to watch din. mukhang ang daming na-share ni Marian na mahilig ka pala, Marian, sa mga movies. Siyempre, film student. On branding daw. Pero kayo ba guys, may gusto pa ba kayong i-share na content na gusto nyong i-highlight na kinoconsume nyo rin on the everyday? On the everyday. Sa relationship, kilala niyo ba? With Sorry, friends. parang... eto parang wala naman ako relasyon ngayon na romantic relationship. Pero tuwan-tuwa lang ako sa isang content creator sa TikTok. Lahat na lang TikTok. Kilala niyo ba si Talak with Jack ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Baka hindi kayo Parang hindi. familiar. Baka Hindi- ayaw lang Baka baka. sobrang nasa kailaliman Sobrang na ako niche ng eh. algorithm. Pero yung mga target sa ganong inyo. content creator, sorry kung nagkamali ako sa name niya. Kung mapapanood, tawag dito, ang dami niyang relationship advice and stuff about standards. And sa TikTok, ang dami talaga. And parang mawawiden talaga yung standards mo. Ending, wala kang jowa. Sobrang taas na. Hindi, sorry. Parang ako taata yun. Ako favorite ko yung yung taga CMC din na yung nagta-tarot card. Si pink hair girl. Sino Si yun? hello. Ayun si Ay, Blessed B, yung Blessed Hi B. Bestie. Hi, Bestie. Taga CMC siya? Communication research. Wow, Senior Commerce siya. represent. Oh, yes. Tuwing Senior nakikita ko nga siya sa nagtatarot. CMC, parang gusto ko magpa-tarot cards ako. Ang dami kong problema sa buhay, love life, ganun. Pwede po magtanong. Parang ang sarap, yung if Or si if Ali it ata. Di ba resonates- Ali ata siya? Ano ba yung line niya? If it resonates with you should... Nakalimutan ko Nilimutan na. ko din Take what Take what Take resonates, what leave what resonates. Yung line doesn't. pala You ni may take Ali. nothing Si at Ali ata all. yun. Ayun. So,
Wala, usapang love life kasi yung mga masyado niyang, mga content niya, parang syempre as a delulo, di ba? Mapapanood Gets ka kita talaga rin. kahit sabihin mo hindi ka naniniwala or something. Fantasy lang, ganun. Pero, Parang ayaw niyo mag-usapang love life, no? Parang- Parang gusto ni Marian mag-usapang Ay, love wag na yan, life. wag na yan. Kasi usapan naman natin relationships eh. May parang, May naka-something na ba kayo sa UP? O sige, Oh. University Relationships, Alam, Romantic may Edition. hunting. oh, ay, Very hotspot. Kayo eh. na. may sa school, wala. Pero like, dating apps. So like, sa okay. Bumble. And parang sobrang ano niya, di ba? Different talaga siya. Mhm. Kumpara sa old days. I mean, kunyari mga parents natin na millennial, hindi ko alam kung millennial parents niyo, pero like, di ba sila sasabihin na ligawan daw, ganyan, reto-reto. Traditional. Yes. Tapos tayo parang very, dating apps. Or like Or parang, meetups. na rin, meetups. ganun. Or sa Dating- online mo lang makaka-chat muna, gano'n. Swipe left, swipe Well, right. kasi actually I have friends talaga na mga nag-working relationships nila from dating apps. Like UP friends talaga mismo. Pero ako kasi more on more on believer talaga ako ng organic encounter. Sige, may share ako na sige. nakakahiya. Actually, may organic encounter ako once sa UP na medyo tumatak sa akin kasi literal na nagkasabay kami sa jeep. Hala, jeepney love story pala. Fantasy. Tapos, Ikot love. Ikot love story. Tapos, like, kinausap niya ako. Ganon. Like, oo nga, may na-encounter nga ako sa UP. Ang Out of sharing it kasi nga nowhere, university kinausap ka? relationship. Ko na. Kinausap niya ako and then parang tinanong niya anong program ko, ganyan-ganyan. Tapos saan ako papunta. Eh, yung time na yun, kakabalik pa lang sa face-to-face. Hindi ko pa sure, hindi pa ako Fantasy. familiar talaga sa UP campus. Oo. Tapos, sumakay lang ako ng, literal, after my class, nagugutom ako, sumakay ako ng ikot, I don't even know where to go. And then, kinausap ako nung Baka parang nung guy na yun. pinapakinggan ka talaga ng And then, universe. Parang sinabi ko na, gusto ko kasi kumain. Tapos parang nirecommend niya na kumain daw sa, yung food hub natin sa UP. Good food. Good food, yeah. Ay, social And then, din, social akala ko naman, nirecommend lang niya. Pagbaba ko dun, bumaba din siya. Hello? Tapos nag-lunch kami together. Oh. And nag-change kami ng Ang haba software. na hair. Ayun. Paano naman nag-end up, like, Ha? ano nangyari after? Secret. Hindi. Sa susunod na Susunod na episode. Sa susunod na episode, kasama na natin siya. Ay, hindi po Hindi po yun. mali. Mali. Hindi, wala namang anything deeper. Parang cute organic encounter lang siya na I found out na, possible pala yun sa campus. Yeah. Oh, And sana all. Sana all, gusto ko yung ma-encounter. Pero hanggang fantasy lang. Siguro manifest na lang ako sa universe, gano'n. And alam mo yung mga organic encounter, sobrang feeling ko talaga main character ako pag ganyan eh. Parang, ikaw na ba si Mr. Right? Gano'n. Kumanta siya. Parang si Kim Chu. Sorry. Si Kim Chu sa UP. Hello, Sana sabihin yun nung the one ko, no? Hello, UB, nandito na ako para kay AC. Ay, Mali. grabing fantasy na yan. Sobrang fantasy nun. Main character. Wait. Ayun. So, like, pinag-usapan natin main character, ikaw si Kim Chu and stuff. Di ba parang, hindi ko alam, ako lang ba, parang feeling main character talaga ako. And parang sobrang laganap siya, lalo na sa TikTok. Lahat na lang talaga TikTok, parang doon na lang talaga ako na-stuck na social media platform. Pero gets niya na yan. Parang, may mga POV na ikaw, your name, tas ganyan. Sa tingin nyo ba yung mga ganong phenomenon ay parang good thing or bad thing? Lalo na sa mga Gen Z, tulad natin. For me, feeling ko good thing kahit papano kasi parang meron kang nabibuild na culture in a way. Kasi parang kayo merong shared fantasy. Ano tawag sa ganon? Like, parang makaka-relate ka rin kasi sa ibang tao kapag nagpo-post sila ng mga experiences nila within the campus, ganon. Like, yung POV nila. Tapos pag nakikita mo, hala, ganyan na ganyan din yung experience ko, ganon. So, parang meron kayong shared na memory, shared culture na ine-enjoy. Kayo ba? Anong thoughts nyo? Siguro, in terms of like, ayun nga, parang main character syndrome, kina Merlu. Well, siguro, negative lang niya siguro pag nagdadala siya ng pressure sa mga nakaka-consume ng content. Like, yung mga everything na nangyari sa buhay niya, baka kina-question, like, nasa kanya na lahat, ganyan. Pero, at the same time, on the other side kasi, I've encountered quite a lot of content creators na parang na-build nila yung confidence nila through seeing na,
this person does this. Oh, baka kaya ko rin. And then eventually, marami nga sa atin na nagsisimula din talaga. Kumbaga, I think it's very, very, baga, give ko yun sa mga content creators na really inspirational. Ganyan, na nagagamit nila yung pagiging main character kuno nila to inspire Huwag ka lang their mag-brag. Or, consumers. Yeah. At least for me, parang I see it as a way na I don't think hindi, in a way parang, baka kasi parang ano bang meaning ng pagiging main character sa'yo? Kasi baka naman it comes from different points in time na baka ngayon kasi nakikita natin yung Gen Z mas eager to pursue those things na baka the other generations like the millennials parang bago din sa kanila yun pero nung time nila hindi nila na-try. Pero sa atin, willing tayong Gen Zs na mag-try. Sa tingin niyo ba may ganong klaseng differences when it comes to how we experience things versus to how na-experience siguro siya nung parents natin or family members natin? Which I think for me, it comes into play. Na, kaya siguro mahilig tayo mag-explore kasi nga nakikita natin, nabivisualize natin or multi-sensory nating na ano sa ating gadgets, ganon. Siguro kayo ba may share din ba kayo doon sa mga differences na yon? more on, talaga eh. Kumbaga kung iisipin, sobrang mas progressive kasi tayo. Lalo na may technology and mas nakikita natin ang lahat ng mga bagay through media and through technology. Sobrang, baka maging academic ako or stuff, pero like, gets niya, media is pervasive and sobrang, sobrang naka-apekto siya sa mga tao and kaya natin mag-release agad and it encourages us to act on something na hindi nangyayari dati na walang teknolohiya and it's something na pwede nating ipaitindi sa mga other generations na parang hindi nila maintindihan kung bakit daw cellphone and stuff. Though gets ko yung point nila doon pero there are other advantages in using those technologies per se. And ayun, parang feeling ko iba-iba naman talaga kasi kada generation. So we need to understand na kada generation may nuances. And ngayon nga, di ba, may Gen Alpha. So like yung Gen Alpha, puro na lang sila brain rot. So like puro na lang tungtong sahur or like kung ano man. So like doon, naiintindihan natin sila, di ba? Na minsan sa una, sobrang icky nun. Sobrang, ano yan? Anong tungtong sahur? Di natin Sobrang- mag-gets. Sobrang ano mo talaga, lalo na yung 6'7". So like parang, 6'7". Yeah. Pero like, gets niya yun. Like, kung sa millennials or sa ibang generations, maintindihan din nila yun eventually. Though I think it will really take a lot of time. Yeah, kasi at the end of the day naman, I think it's about the resources we have in our generation na, of course, na i-utilize natin kung paano natin siya pwedeng ma-maximize. I think ganun din naman yung ginawa nila with what they Yeah, used to have actually. during their time. And now kasi, very lucky din tayo. Grabe yung resource, sobrang lawak ng opportunities natin, tas ng mga resources natin. And our generation knows how to utilize kasi. Yeah. 'Di ba? Of course, may positive, may negative, pero I think if we're really going for doing it for the good, yeah, I think maganda siya na we know how to utilize what we have. So, ang dami nating tinakel, no? So, Oo nga, I agree. Kasi nga, from ACADS to friendships, grabe. Ang usapan natin, parang kaya siyang pag-reel on pa. Pero, there's more when we come back. We're back. At this time, pag-uusapan naman natin ngayon, kumbaga let's internalize. Let's talk about growth, yung mga life lessons. Since, di ba nga, ang dami na natin na pag-usapan eh. So I think magandang simulan natin sa tanong na
paano ba natin dinedefine yung success as students? Like, sige to give time na rin sa inyo. Parang di ba ang big word na success. Oh my God. Sumakses. Sumakses. Kumbaga step by step. Step by step. Sumasakses. Step by sige. So, siguro ako, personally, I define success close to the philosophy of learning by doing. Kumbaga, hindi mo masasabing nag-succeed ka kung hindi mo siya nagawa. Kumbaga, pag naging what if lang, nakulong na siya sa what if, or parang naglinger lang siya pero walang nangyari. Parang 'di ba? Hindi ka ang hirap namang sabing nag-success ka kung hindi siya nagbunga into something else. So parang nandun din siguro yung part na ang dali kasing i-predisqualify. Katulad ng nabanggit sa talk, 'di ba? Ang daling i-down ng sarili mo when in fact you're so much more. You can be so much more mula dun sa naisip mo, ganun, ang daling sabihin na, yung iba, ang daling mag-compare, diba? Pero siguro, success starts with ourselves. It starts with acknowledging na nandito tayo kasi there's something in us na pwede nating magawa, pwedeng ma-share, pwedeng ma-empower, not just yung sarili natin, pero siguro pagiging Pilipino na rin, kapag we put ourselves out there, nahahawa yung energy sa kapwa, sa friends, sa support. So, kayo rin ba guys? For you, ano yung success? For me, siguro iko-connect ko sa sinabi ni Jester na yung what if. Kasi mahirap talagang magpatuloy sa buhay na meron kang regrets. Lalo na ngayon na very hot take yung passion versus practicality. Lalo na Totoo. in the field of media. Since yun nga, upcut season, maraming gusto na rin college entrance exams, maraming nagko-contemplate kung dapat ba nilang kunin yung dream course nila or yung mag-practical choice na lang sila. For me kasi, di ba, film ako. So, parang considered siya as a passion course. So parang dinedefine ko kasi yung success as something as if I'm doing something that I love, yung something na I'm passionate about. Kasi mahirap talaga yung pipiliin mo yung course tapos hindi ka masaya sa inaaral mo. So might as well, kung maghihirap ka lang din naman sa college, at least ginagawa mo yung bagay na mahal mo talagang gawin. So parang sa akin, now na pinili ko yung passion ko, yung dream course ko of pursuing filmmaking, parang masasabi ko na I'm happy naman with what I chose. And hopefully, hindi naman magbago yung isip ko. Kasi andito na parang kukunin ko na lang yung step by the step ng papuntang success na yun. Part na yun ng success Yes, part na mo. rin yun. Ikaw ba, Bren? Ako actually, agree ako. Parang same lang kami ng definition ng success. Pero ako, siguro mas naglilinger ako dun sa concept na contentment. Siyempre, kapag kontento ka na, dun ko na masasabing successful ka na. Siguro sa akin na. Pero yun nga, at yung pagiging kontento, for me kasi hindi lang siya batayan ng pera. Though syempre, laki ng factor ng pera sa ekonomiya ngayon na tumataas. In this economy. In this economy na tumataas ang bilihin and stuff, kailangan mo ng pera. Pero at the same time, katulad ni Marian, pinapahalagahan ko yung kaligayahan ko. Naalala ko dati, mayroon akong opportunity na mag-shift out to a practical course. So, ayun, hindi ko na babanggitin kung anong course yun. Pero basta practical siya. And alam mo yun, after nun, sure ball ka na parang meron ka ng mga opisina na kasi nga it's a prestigious course. Pero pinili ko yung BMAS over that. Kasi alam kong mas masaya ako sa BMAS. And through your passion, you can create your own practicality. And therefore, mula doon, makakaroon ka na ng success. Though, ayan, wala pa naman ako sa success na masasabi ko. Pero may times na nagko-contemplate ako, like parang, hala, tama ba to? May pera ba dito? Pero dahil nga doon, there are, may mga things na mapaparealize sa atin na merong opportunities nga sa media or sa mga art in general na tinatagurian nga ng mga tao, na mga passion course at wala tayong makukuhang pera doon. Katulad ng mga fairs, katulad nga nung kung saan, bakit tayo nandito, yung Media Nexus. Yes, Yes. thank you, Media Nexus. Thank you, Media Nexus. Shout out, Media Nexus. Shout out. Pero, ayun, basta sa akin, more on nagre-revolve dun sa mismong, contentment ng sarili. Basta hindi lang sa pera, pero kasama pa rin. Tama, agree naman ako, no? Actually ako, kung tatanungin siguro yung old self ko before college, siguro ang sasagot ko dyan is yung mga measurable stuff, achievements mo, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi parang more on doon nag-revolve yung parang
the way you define your success, ganyan. Pero ngayon, after everything I've gone through in my college life, I think it's more personalized now. Actually, yun nga, nakakwento ko, di ba? I shifted. I came from a practical course and now I ended up in a course na I'm passionate with. And ko-quote ko ulit si Marian kasi I really agree. Actually, sabi ni Marian kanina na parang kung mahihirapan ka na lang dun sa gusto mo yung ginagawa mo. And actually, yun talaga yung parang naging Trust. Ganun. parang naging ano ko siya, saying ko siya, kumbaga, nung Mantra. naging mantra ko Mantra. siya, nung nakapag-decide ako na I need to shift to something that I really like. Na ayun nga, mahirap mag-aral in general and even more so siguro in UP. And ayun nga, kung mahihirapan na lang ako, dun sa ginagawa ko na gusto ko and masaya ako. And yeah, I think it's about sustainability din eh. Like whether you're actually okay with the life you're building. Kasi nga, andito tayo ngayon sa realidad natin na kung ano yung tinitake natin, most likely, in most cases, yun din naman talaga yung path na ipapursue natin in the future. Like, it's important na it's sustainable for us. Ayun, actually yung sinabi mo nung una, totoo yun, nung bata ako, like parang sa achievements na babatay yung success ko. And parang sa tingin ko, hindi ko alam kung agree kayo, pero parang yun yung something na parang prinsipyo na naipasa na ng mga ibang generations na ganong notion na parang Dapat top 1 ka. dapat top 1 Dapat ka. achiever ka. Kaya maraming nagiging Ganon. academic, overachiever sa mga ACADS and stuff. Pero in real life, hindi naman talaga ganun. And it's something na I'm glad na Gen Zs are straying away from that notion. Pero, at the same time, yun nga, from the older generations, ano yung isang lesson na thankful kayo and you still apply? Yung mga sinasabi ng nanay nyo, ng tatay nyo, ng lola nyo, yun. Ako, for me, very thankful ako sa family ko kasi di nila ako pinipressure when it comes to ACADS. So, parang ang sinasabi nila sa akin, tuwing nakaka-receive ako ng mababang grade, ganun. Tapos umiiyak ako, nakikita na, nahuhuli na lang ako ni mama na umiiyak na ako na mag-isa. May luha na Oo, kina-comfort niya ako. Direct. Sinasabi niya sa akin na sinasabi niya na okay lang yan, na okay lang na umiyak ka ngayon, pero dapat hindi mo siya dinadamdam masyado. Kasi grades lang naman yan. Like, hindi mo siya madadala kapag nag-a-apply ko na for work. Though meron naman mga privileges for ilang mga companies, pero iba pa rin yung kapag meron kang experience talaga na outside from ACADS, ganun. Like, yung hinahanap talaga ng mga ibang employers or such. Basta parang super thankful pa rin ako sa kumbaga support system din yun eh, yung support system from your family, kung sinusupport ka sa mga courses na tinitake mo, ganun. Kayo. Ako, speaking of outside academics, feeling ko naman yung notions ng pag-achieve or try mo yung ma-achieve yung ganyan, it comes from a place of discipline and dreaming big. Kasi ngayon ang daling ma-down, ang daling, yung ganito lang ako eh. Pero siguro nandun yung part na naniniwala yung parents natin, naniniwala yung family natin na, syempre, anak ko yan, gano'n. Syempre, laking Dolores yan, laking Saavedra. Mga surnames niya yan. Parang, let's be proud, let's do this. May ganong energy. And siguro din, yun, connecting na rin na beyond academic. Parang minsan, kapag mag-isa lang ako sa dorm, parang minsan namimiss ko yung amoy ng, pinagluto ako ng mother ko ng breakfast. O kaya, sasamahan ako ng dad ko bumili ng supplies para sa project, gano'n, sa hardware. Kasi siya yung maalam sa mga kuting-ting na hindi ko naman alam paano yun. So siguro thankful ako sa life skills na pina-provide, ina-advise ng parents natin. Kasi for example, yung kapag aalis ka sa bed, sisubayin ka ng nanay mo, tiklopin mo muna at least yung kumot, yung mga Mamimiss mo rin paminsan-minsan sa dorm yung merong naninita sa'yo eh. Oo, o kaya minsan, bago umalis, plancha, baka gusot-gusot na naman. Oo. Forma naman ng konti para pag nakita ni Prof at ni Crush. Ay, Ay, may gano'n. Kasama ba lang end point, no? Ang daming sinabi. Pero yeah, akin naman siguro, yung typical na parang pag nadapa ka,
tayo ka lang ulit, ganyan. Which is applicable. Kasi in my case nga, parang I went through a lot in college, ganyan. May instances na burnout ako. I had to find what I really want talaga, ganyan. So yeah, applicable siya sa akin. Which is an act of resilience, I think, di ba? Pero we're not romanticizing resilience here, ha? If we're going for a bigger scale, Totoo. there should be concrete solutions to whatever challenges we are facing, this country is facing. But yeah, going back, I think ang maganda naman sa generation natin, if we're going to compare, is yung generation naman natin ngayon, very na-normalize to, it's okay. Parang, you don't need to find everything resolved agad-agad, 'di ba? Parang you don't need to continue kahit napapagod ka. Parang it's okay. It's okay to rest. It's okay to be confused. It's okay to take your time. I think yun yung maganda na difference from the matagal sa ating ini-instill ng older generations na ngayon naman sa atin, palagi nating nire-remind na it's okay. It's okay not to be okay. It's okay to take time. It's okay to be vulnerable. Yeah, it's okay to be vulnerable. Agree ako dun sa sinabi niya. And aside doon, palasak man pakinggan or like cliche man siya, pero talagang yung lesson or like yung palaging pinapaalala na tapusin yung pag-aaral o tapusin yung education, it's something na hindi natin matatanggi sa reality. Na bilang mga normal na tao, normal na mamamayan, hindi natin kaya magkatrabaho, magkaroon ng nakabubuhay na sweldo nang hindi tayo natatapos. Siguro yung sinasabi nilang discarded diploma, kailangan natin ng parehas na bagay na yun. At ayun yung thankful ako sa parents ko na palagi nilang sinasabi na kinakailangang matapos. Hindi para sa kanila, pero para sa Sa'yo. akin. And, ayun, parang nung sinabi mo yung kanina na parang it's okay, isang bagay yun na palagi kong pinapaalala sa sarili ko. Na hindi ko pa rin siya na-instill, pero it's something na gusto kong sabihin sa, kung nanonood man yung 2029 na Bren na gagraduate, hindi ko alam kung gagraduate man siya. Manifest, claim, Manifesting. claim. Saka claim mo na 2029. Tapos naging 20. Grabe yun na lang ano. Pwede akin yung November 16, 2029. Birthday ko Birthday yun. mo. ikaw din. Akin yung Okay. December. Okay, anong Sige, sa day? akin na yung September 24. Okay. Birthday ko yun eh. Okay, July sa'yo, naman Jester. gagraduate. Birthday, June Oo. 30. Okay, so kung sa mga nakakapanood po nito, tumatanggap po kami. Regalo sa mga araw na yon. Pero ayun, kung sa 2029, ayun lang yung message ko sa sarili ko. Na para bang, na parang magpahinga, and hindi lang siya sa future self, but sa akin na chill. Hindi na kayo pag-unahan ng mundo sa'yo. Ganon. Yeah. Kumbaga, Sabi nga ng Bini, buhay ay di karera. Keep up rise! Congrats sa Support Coachella. local, guys. Yeah, Bini Chala. SB19 na magka-concert sa Saturday. Yippee! Ayun, nag-promote siya. Pero Grabe fan girl Kayo? na pala. anong Pero Speaking yeah. of promotions, kasi if there's something I would like to advise to my future self, it would definitely be wag mahiyang mag-break out of your own comfort zone and mag-reach out sa mga events katulad ng Media Nexus. Ano ba? Pali-uli na yung Media Nexus, pero totoo. Kanina pa sinasabi. Kanina pa natin sinasabi, Oo nga wala eh. pala silang alam Pero about ba't parang it. hindi pa ata alam ng viewers natin? Yung Media Nexus kasi, it's an internship and career fair kung saan, besides from the company booths, di ba, ano yung mga Daming experience nyo? freebies. Yeah. Marian, Brad, ano yung mga nangyari sa Media Nexus? Actually, sa Media Nexus, ayun nga, sige, bago ko i-share yung na-experience ko. So, Media Nexus is an annual career and internship fair at the University of the Philippines, Diliman Plaridel Hall, College of Media and Communication. So, it's not, it's open not only to CMC students or UPD Diliman students, but to students wherever Kung you sino are. man kayo. Whatever your May school friends is. ako from If you're other looking, schools, pumunta Really? sila. That's so nice. Pero kung i-relate ko nga yan sa, actually kung ako nga, i-advise ko yung sarili ko, I think, one thing I would say is to keep choosing work that feels meaningful and right for you. And honestly, no joke, yung Media Nexus, pinarealize niya sa akin kung ano nga ba talaga yung parang gusto ko sa media. Like, kung totoo. anong field. And right now, minamanifest ko pa siya. Pero we'll get there, hopefully. Pero yeah, kita nyo ganun, na parang sa mga na-encounter through that 2-day internship and career fair, biglang parang nagka-ting ako na, oh gosh, I think this is what I want. Light bulb moment. Diba? So parang, alam niyo na, kung gusto niyo magkakaroon ng bulb moment, ting moment,
mag-explore kayo, and Explore. one platform is like yung mga internship career fair na yan, Job and Media fairs. Nexus. Saka dagdag ko na rin na hindi siya limited for students na naghahanap ng internship. Like me, so freshie pa lang naman ako, pero it's a great way din para makapag-explore na rin kung ano ba tong tinatahak ko sa future ko, ano bang what's in it for me, ganon, like ano ba yung mga pwede kong career opportunities in the future, ganon. Kasi isipin mo, first year pa lang ako pero nandito na ako nagsasalita ako ngayon dito sa PepPH. So like, it's a really great Yes, opportunity yes, to yes. know ano yung mga pwede mong tahakin in the field of media. Since merong ang notion na sinasabi ng mga matatanda or ng older generations na wala namang pera dyan. Pero it's something na hindi naman siguro totoo. Siguro. Parang Ayun. na-break ng Media Nexus yun. Yeah. By Ang daming- providing yung mga companies na sino-showcase nila na kailangan nila ng tao at kailangan nila ng mga media practitioners, at tayo yun. At ayun, parang ang dami natin napag-usapan ngayon. No? So parang ano ba? Wala na tayong kung isipin, parang kaya to na parang isang buong araw na mag-uusap. Gusto niyo tungkol hanggang sa story. bukas? Hanggang bukas. Break muna tayo, tapos resume tayo. Episode 2. Na kami ulit. Gusto niyo ba kami ulit? Comment down below. Gusto niyo kami bumalik? Parang nagpaparinig na no? Pero ayun, parang kung isipin, stressful man yung pagiging estudyante, sobrang gulo, or parang hindi mo siya, walang certainty, sobrang unpredictable. Pero, ayun, sa tingin ko, isa pa rin yung college life, o isa pa rin yung pagiging student sa pinaka-memorable na mangyayari sa mga buhay natin. At doon, ako ulit, si Bren Anselmo, mula sa UP Media College, UP College of Media and Communication, and student ambassador of BA Broadcast Media Arts and Studies for this year's UP Media Nexus. At yun nga din, nabanggit nga rin, from different things, ang daming pwedeng matutunan from college. It's not just the teachers, the institutions, the people. Talagang everything in between, yung experiences natin, at pati na rin yung mistakes, wag nating i-cut yung mga mistakes na yun. Kasi nga, it's from those na natututo pa tayo. At ako po si Justin De Torres, Communication Research Ambassador for this year's Media Nexus. Ayan, sa katulad yan ng sinabi namin, whether you're still contemplating about kung ano man tatahakin mo in the future, lalo na for those na incoming college pa lang, or like pag-graduate na and looking for career opportunities, there are platforms for you to expand your networks, like what we said, yung UP Media Nexus, na you can look forward to next year then. So, abangan nyo yon. Once again, I'm Marian, a BA Film student and an ambassador for UP Media Nexus. And I am AC Saavedra, a UP Diliman journalism student and ambassador of Media Nexus 2026. Thank you so much for hanging out with us today. And that's a wrap, I think. So from real talk to real laughs, always with us here on Pep Podcast! Bye!